Bitak sa pagitan, ang masalimuot na tampuhan ni Chris Lawrence at Catherine Halili. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang mundo ng mga bituin ay hindi laging puno ng kislap at papuri. Madalas sa likod ng mga tabing ay may mga kwentong puno ng pait at hindi pagkakaunawaan. Ang muling pag-uungkat sa relasyon ni Chris Lawrence at Catherine Halili ay nagdala ng isang bagong kabanata na puno ng lungkot at palaisipan para sa marami. Sa loob ng mahabang panahon, ang dalawa ay naging ehemplo ng maayos na pagpapalaki ng anak sa kabila ng kanilang hiwalayan. Ngunit ang kamakailang mga pangyayari ay tila nagpapakita ng isang malalim na bitak sa kanilang ugnayan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa isang malamig na katahimikan. Ayon sa mga nakasaksi at malalapit sa dalawa, ang isyu ay nag-ugat sa mga personal na desisyon na direktang nakakaapekto sa kapakanan ng kanilang anak na si Katie. Sa ganitong mga sitwasyon, madaling mawala ang pasensya at muling lumitaw o lumang sugat na akala ng marami ay matagal na ring nagkilom. Ang masakit na bahagi ng kwentong ito ay ang katotohanan ng bata, ang nasa gitna ng lahat ng tensyong ito. Si Catherine Halili na kilala sa kanyang pagiging palaban, ngunit mapagmahal na ina, ay palaging inuuna ang interes ni Katie. Sa kanyang mga huling naging pahayag sa social media, kapansin-pansin ang kawalan ng pagbanggit sa ama ng kanyang anak. Sa malayo dati nitong setup, kung saan palaging may suporta ang bawat isa. Ang biglang pagbabagong ito ay nagbigay ng hudyat na mayroong mas malalim na problemang pinagdaraanan ang dalawa na hindi pa lubusang naibabahagi sa publiko. Sa kabilang banda, si Chris Lawrence ay nananatiling mailap pagdating sa mga detalye ng kanilang tampuhan. Bilang isang ama, alam niya ang bawat salitang bibitawan niya ay maaaring magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang imahe at damdamin ng kanyang anak. Sa likod ng kanyang mga awiti, mararamdaman ang bigat ng isang pusong naghahanap ng paraan upang ayusin ang isang ugnayan. Tila unti-unting nadudurog. Ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugang kawalan ng pakialam, kundi isang pag-iingat sa mga posibleng maging interpretasyon ng mga tao. Ang papel ni Katie sa gitna ng sigalot na ito ang pinaka-nakakabahala sa lahat. Ang mga bata sa kanilang murang edad ay may matalas na pakiramdam sa mga emosyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kawalan ng komunikasyon o pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang ay tiyak na nagdudulot ng kalituhan sa kanyang isipan. Ang isang batang dati ay nakikitang masaya sa piling ng dalawang magulang, ngayon ay kailangang dumaan sa isang yugto kung saan ang pagpili o pag-iwas ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Marami ang nagtatanong kung ito na ba ang katapusan ng kanilang magandang ugnayan bilang magkaibigan. Sa loob ng maraming taon na patunayan ang pag-ibig ay maaaring mag-iba ng anyo mula sa pagiging magkasintahan tungo sa pagiging katuwang sa pagpapalaki ng bata. Ngunit ang kasalukuyang tampuhan ay nagpapakita na kahit ang pinakamatatag na pagkakaibigan ay may mga hangganan at limitasyon, lalo na kung ang emosyon at pride ay nagsimula ng mangibabaw. Ang mga meron ay patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ng dalawa sa social media. Ang pag-unfollow sa isa't isa o pagbubura ng mga lumang larawan ay tila naging mga modernong sandata na nagpapapahayag ng galit at hinanakit. Bagamat maliit na bagay kung titingnan, ang mga ganitong aksyon ay nagsisilbing kompromasyon ng mayroong hindi magandang pangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Ang bawat post ay tila may nakatagong hugot na naglalayong magparating ng mensahe ng hindi direkta. Sa gitna ng kontrobersyang ito, mahalagang balikan ang mga panahong sila ay nagkakasundo. Ang pag-aayos ng isang tampuhan ay hindi madali, lalo na kung may mga ibang tao na nakikialam o nagbibigay ng kani-kanilang interpretasyon. Ang pressure mula sa labas ay lalong nagpapahirap sa dalawa na makahanap ng common ground. Ang kailangan nila ngayon ay ang puwang upang makapag-isip at ang pagkakataong makapag-usap ng masinsinan nang walang ibang nakikinig. Ang kaligayahan ni Katie ang dapat na maging pangunahing prioridad sa lahat ng oras, anuman ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Ang bata ay hindi dapat maging collateral damage. Ang pagiging magulang ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at ang kakayang isang tabi ang pansariling emosyon para sa kapakanan ng mas nakakabata. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Chris at Katrina, tila ito ang pinakamalaking hamon na kailangan nilang malampasan
upang maibalik ang dating saya sa kanilang pamilya. Habang hinihintay ng lahat ang susunod na kabanata, nananatili ang panalangin na sana ay mahanap nila ang landas tungo sa rekonsilyasyon. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na sa bawat relasyon may mga unos na kailangang harapin, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo babangon at magpapatuloy para sa mga taong mahalaga sa atin. Ang tampuhang ito ay isang pagsubok lamang, isang bahagi ng mahabang proseso ng pagkatuto at paglago bilang mga individual at bilang mga magulang. Sa kabila ng mga bali-balita na nanatiling palaisipan, para sa marami ang eksaktong pinagmulan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. May mga haka-haka na ang isyo ay hindi lamang tungkol sa oras, kundi tungkol sa direksyon ng pagpapalaki kay Katie habang ito ay mabilis na nagbebenta. Ang mga pagkakaiba sa pananaw kung paano dapat hubugin ang kinabukasan ng bata ay madalas na nagiging mitya ng tensyon sa mga pamilyang hiwalay ang mga magulang. Sa pagkakataong ito, tila umabot sa punto na ang parehong panig ay hindi na handang magbigay ng dahilan upang lumaki ang puwang na ito. Dati ay napupunan ng kanilang ayos na pag-uusap. Kapansin-pansin din ang bigat na nararamdaman ng mga tao na kapaligid sa kanila. Ayon sa mga ulat, ang mga dating masasayang pagtitipon kung saan present ang dalawa para kay Katie ay pansamantalang natigil. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay nagdudulot ng kalungkutan, hindi lamang sa mga taga-suporta kundi higit sa lahat sa bata mismo. Ang pakiramdam ng pagkakawatak-watak ay isang mabigat na pasanig para sa isang batang tulad ni Katie na nasanay na makitang nagkakaisa ang kanyang ina at ama sa kabila ng lahat. Ang bawat lamat sa kanilang ugnayan ay isang direktang dagok sa mundo ng bata na binuo nila ng may pag-iingat sa loob ng maraming taon. Si Chris Lawrence bilang isang amang nais bumawi sa mga pagkukulang sa nakaraan ay tila naharap sa isang malaking pader. Sa mga sitwasyong gaya nito, ang bawat takbang ay dapat pag-isipang mabuti dahil ang isang maling kilos ay maaaring magpalala sa sitwasyon. Ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng bawat yugto ng buhay ni Katie ay maaaring nasasalungat sa mga limitasyong itinakda ni Katrina o kabaliktaran. Ang balansing ito ay napakahirap panatilihin, lalo na kung may mga emosyong hindi pa lubos na naipapahayag o naipoproseso ng bawat panig. Ang tampuhan ay hindi lamang basta galit. Ito ay madalas na resulta ng mga hindi natupad na ekspektasyon at mga salitang hindi nasabi sa tamang oras. Sa panig naman ni Katrina, ang kanyang pagiging protektado kay Katie ay hindi matatawaran bilang ina na kasama ng bata sa bawat araw. Siya ang nakakakita sa mga maliliit na epekto ng bawat gulo. Ang kanyang desisyon na manahimik o umiwas ay maaaring isang paraan